Galing po kami sa barangay. Si Kapitan. Opo, ay Kapitan. Sabi ni Kapitan ay tingnan daw namin yung kalagayan mo. Ito kaya akawin nyo. Yan, placer na yan. Sumpit. Oo. Katulong po. Opo. Talagang. May katulong ka kuya? Wala oh. Tsaga mo kuya. Oo. Yung mga batong niya pinapagulong. Opo. Yan. Oo. Pero nasakit ang pako. Masakit. Napon yung pan. Oo. Aksidente mo yan kuya motor? Pasayro. Jeep. Jeep. Bangkaan. Kaya. Naputol po yung paa nyo. Doon. Para hindi sakit ka. Sa pin. May sapin o. Parang ano baga. Ayos ah. Kaya lang nasakit pag sobra na sa pagod. Oo. May tungkod. May tungkod o. Kaya pala. Pag naglako, kagaya ng sasakit. Pag lalo ng taglamig. Opo, opo. Ilang taon na kayo kuya? Para po. Mapasok na ako ngayon na Marso. 70. 70 ah. Sa maikling oras na nakausap ko si Kuya, nadaba ko ang lungkot at pagod na bumabalot sa kanya. Sa minahan, siya lang mag-isa. Walang katulong, walang makakausap, walang makakasama sa kanyang pagod at hirap. Walang nakaririnig ng kanyang mga daing. Pero sa kabila ng kanyang pagiging mag-isa, patuloy siyang nagsisikap para sa sarili, para sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang pagpupursige ay isang testamento ng kanyang lakas ng loob at determinasyon. Isang inspirasyon sa mga taong nakakaranas din ng pag-iisa, ng kapansanan, ng kahirapan, ng kawalan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit na mag-isa ka at may kapansanan, maaari ka pa rin maging matagumpay at masaya kung mayroon kang tiyaga at determinasyon. At pagsapit ng hapon, mag-isang uuwi si Kuya papunta sa kanyang bahay. Mag-isa niyang babagtasin ang daan. Ang kanyang sira-sirang kahoy na paalamang ang kanyang tanging sandalan. Walang naghihintay sa kanya. Walang nag-aalala kung nakakauwi pa ba siya ng ligtas. Oh, ayun. Yan pala kuya ang paa nyo, naputol sa aksidente. 1989. Sino po nakaisip na maglagay po ng ganyang paa? Ako. Ikaw? Nakita din ako ay. Nagsalbo ko ng ospital, nakita ko. Ganyan din ang gagawa. Ayun. May nakita po kayong ganyan. Ayun. Sabi, nasagasaan din kuya ng ng bako. Yung paa mo na yan. Sabi ni Kap. Posible naman yun. Bagay bako naman ay. Ano po nakasagasa dyan sa Jeep nga. Jeep? Banggaan. Tapos? Di, siyempre, lakas niya. Di, parang isang beses yata daw po, nasagasaan kayo dyan ng bakway, buti na lang yung kahoy na paa na, totoo man po yun? No. Sino nga so? Biro lang yun. Biro lang pala nila. Sabi po kasi nila, nasagasaan nga niya ng bako. Buti na lang, yung paang kahoy ang nasagasaan. Biro lang nila yun. Pero ba't napansin ko kuya, mas maiksi siya kumpara dyan sa mo, pag nakatayo ka. Bakit po mas... Ay, hindi man pwedeng pantay. Bakit po? May di ko nakikilo. Saan nga pala? Kailangan, Oo nga, kasi kung pagpantay siya, pag mataas ito natungtungan mo nito, hindi mo may tutungtong na to at mataas. Kaya nga, ganyan ang clearance. Ayun, natukoy mo na rin po Mga ilang gawa din kuya bago mo na perfect yung ganyang paa? Paano ito? 35 na. 35 na paano mo na po yan? 35 na ito. Yung ulang gawa mong paa kuya? Ganyan din. Ganyan din. Hindi mo na ako nagbabago. Kung plastic ba, mas maganda kuya? Kung gagawan ako. Plastic? Yung 75 daw ang paggawa nun ay. 75,000? Medyo mahal po. Medyo mahal. Aesthetic. No, aesthetic. Maganda yun at Ano po ba yung nakilo? nakikilo. Nakikilo, Pero matigas pa naman. tigas pa. Ilang taon na yun kuya yung paa mo na yan nakahoy ngayon? May gitna isang taon. Ano po yung, halimbawa napatungtong po yan sa bato, matulis, masakit din. Pag nakaapak yan saka yung lumisod siya, doon masakit. Mayaman. Tatanggalin pa yan. May tali. May tali ito. Kaya pala parang di mahulog.
Bagay may ano si Kuya may short. Ayun. Nakatali. Parang di malaglag nga naman. Ito, di man ito nila tiningnan ganyan. Tanggal. Oo, na ito na. Ayun. So, Maganda. ayos ka. Pagkain din din ni Kuya. Tingnan ko na Kuya. So yan mga kawad. So, mabigat. Mabigat Kuya. Basta ay. Mahigit yan, ano? Mahigit siguro 10 mga kilo. Kaya, mga 8. mga 8. Mga 11. Ginaganyan ko lang yan, parang tinatayon. Mabigat mga kawad. So ito po yung nilagay nyo para hindi naman masakit dito. Kung plastic PVC, mas magaanggaan Kuya. Ano sa tingin mo? Ay di, maghibat yun. Yung PVC. May palaman yun na ano, stainless. Stainless. Yung PVC Minsan pala. kuya, di pa man nangyari sa buhay mo nabusan ng panggatong, ginatong yung paa mo. Di pa naman. Ang daming kahoy dito, ano. Ito naman, kanda na naman yan. Ano lang Kuya ang naputol mo? Hilom na, hindi may sugat. Ay, kung ano, oo. Matagal na yan, nung 89 pa yan. 1989. 40 taon na. Ayun, hilom na. Oo. Kaya lang, ito yung papatama-tama dyan Ayan, ay... tumatama-tama dyan. Ay, kung lagyan ng, alimbawa dyan ng kinilas na malambot sa may ano. Di kaya't masakit dito. Kailangan ng... Direkto kasi tatama Kuya dyan sa kahoy ay. Kailangan ito ay hindi ito maglapat dyan dahil sa makatok ang ano niyan, yung utak. O hindi cancer naman. Kaya bawal nga ito mabasa na maigi, magbabad. Yung mga kapatid mo Kuya, alam na nandito kayo. Alis ako rin, nagkakatampuan kami ng kapatid ko. Baka, ano, hindi nga ako dinalaw na sa ospital. Ano ba, aksidente kayo? At naiya yata makita kong putol na. Kinakaya kami, mga ganyan. Ganyan sa lain namin ay. Yung mga sarili kong tao, naputulan lang din, kinakaya na. Hindi na pinapansin. Kaya sabi ko, handa naman na. Hindi maganda karanasan yung maputulan, tapos itakwil ka pa, lalo hindi maganda karanasan. Takwil lang nga. Susulo na lang ako dito. Inaasahan ko na lang yung sa senior citizen. Kaya pala dito ka sa pusod ng gubat nagsuot. Oo, dito na lang. Tapos, minsan, natambay din ako sa bayan. At So, nung maputulan ka, kailangan mo na umalis parang dahil nagsampu ka na sa kanila. nagtampo ako. Ayaw na sila sa akin. Ayaw na sila sa'yo. Kaya pumunta ka na lang dito. Kaya wala na yun. Wala na akong papa. Wala na akong mama. Hindi ka man lang pinabawalan ng pera. O, anong bababaw nila? Kinakasok lang. Ayun. Kinaihiya. Ayun. Ganyan siguro sa mga lahing Kastila. Ganyan. Opo. Kinakaya ang ano, Opo. lahi. Hindi na namin makikita yung pagkatapos ng trabaho ni Kuya, yung kanyang pagkakabod. Ang tawag dito pagpaplaser. Kasi napakalayo nito mga kawald. Kung hindi sana maulan, hanggang dyan yung sasakyan. Pero dahil napakaulan, naiwan doon yung sasakyan. 6 na bundok ito ayon kay Kuya. 6 na bundok Kuya. Pero pag nilalakad din Kuya, 3 oras ano po. 3 oras. Pero yung motor namin nasa kalagitnaan. Ayan. Gusto namin sa iyo Kuya magbigay ng tulong kasi para at least hindi ka masyadong magpakahirap sa yung pambili mo ng bigas, pang mga pangailangan mo. Sabi mo, wala ka na pala dyan bigas. At mahal. Nangihiram ka na. Nangihiram. Ayan. Ito Kuya. Ito Kuya, galing to kay May. Maraming salamat nga po pala May, Ma'am May, sa tulong mo. Ito, bigyan natin to kay Kuya para at least ito si Kuya, wala ka talagang pamilya Kuya. So mag-isa lang po siya dito sa gitna ng bundok. Kahit po yung tanongin yung katingboy ko dyan. Sige Kuya, para ano pong mga pangangailangan niyo sana gusto niyo mabili? Yan nga, hose. Sa pagkakabod, kailangan niyo. At gusto ko naman abutin yung mga malalayo-layo at may mga sample pa man ako dyan na ano, Ayun. dapat naman. Dahil hindi mo kaya magbuhat, kailangan madala mo din yung hose. Ayun. Kakabit ko lang sa mataas ang tubig, sa tubig. Anong gusto mong sabihin kay May Kuya? Marami pong salamat sa pagpunta po ng mga ano mo, lalo-lalo po sa inyo. Sana maraming tao pang matulungan ninyo.
na katulad ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At kung gusto lang sana namin kuya, mapabuti kayo dito kahit medyo malayo. Malay mo, makakuha ka ng ganyang kalaking ginto. Oh. Ang mahal ng ginto ngayon kuya, yung ganto, ayos na. Kuan, Tapos, ang isang naisip ko kuya sana, kung talagang babalik ko sa lugar niyo, pamasahin niyo, pwede na yan. kuan. Ano po? Meron po ako dyan, ano. Meron akong pinagbabalagan yan. May purpose ka pa dito. So, hindi ka pa makakaalis talaga. Di ba? Kasi, pamasahin kuya, sobra-sobra na yan. Sobra na ito. Oo, makakabalik ka na sa... Yun nga naisip ko kuya, kung may isipan mo, gustuin mo na bumalik dun sa lugar niyo, tapos mahal mo ng buhay mo dun, yung mga lupain niyo dun, pwede ka, kaya lang kung, yun nga, Bawi na siguro yun. Bawi na. bawi na. Kuan na ay may git. At ito nga pagkaputol ko ay So, napabayaan na talaga po. pabayaan na. Sa gobyerno na yun. Ayun, baka nga ano po. Ay ito nga yung Ano lang ang pinakapangalan mo kaya? Ricardo Arena. Ano po yung tawag nila sa'yo dito? Rick. Pero, Kuya Rick. Kuya Rick. Ang tawag sa akin nila, ano, barangay, Kuya Rick, tatay. Patay. Si Kuya Rick. Ayan, mga kawal, si Kuya Rick. Ano Kuya Rick, mag-ingat na lang po kayo dito. Walang problema. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am May, sa kabaitan po ninyo. Dahil yung pera po binigay nyo, malaking tulong na para kay Kuya sa simpleng pagkakabud ni Kuya. Normal ko yan. Minsan sa isang linggo nakaka-500 ka din. Ganyan. Kakalima, apat. 400. Ayan. Pag medyo sinisurti mo, nakakalati. Mahigit man ano. Libuhan. Ayun. Libo. So yun mga kawal, yan yung proseso ng trabaho ni Kuya. Yung 500, 400. So yun yung pagkakasya ni Kuya pag isang linggo. Bigas lang kasi yung para mga pang-ulam dito na lang hinahanap. Dito na. Mga bayawak, ganyan yung mga mailap na. Ayan. Ano pong mga hayop ng nagiging pang-ulam dito? Manok. Manok. May Bayawak. Bayawak. Ayan. Mga sawa. Ay, ayaw ko. Ayaw mo. Hindi ko nakain. Kaso, pag hindi ka doon nakain ng sawa, baka maglaki, ikaw ang kainin. Ayun lang.